Libu-libong mga pagpatay ang hindi pa nare-resolba sa kasaysayan. Marami ang mananatiling bukas na mga kaso dahil dadalhin ng mga salarin ang kanilang mga sikreto hanggang sa kanilang libingan. Sa kabutihang palad, may ilang tao na umaamin sa kanilang mga krimen bago sila bawian ng buhay. Bagamat madalas huli na para kasuhan, ang pag-amen ay nakakatulong sa pamilya ng biktima at nagpapatunay ng pagiging inosente ng iba. Numero 20. Noong Enero 11, 1867 natagpuan ng kapatid ni Christine Cat ang kanyang bangkay sa bahay nila sa Dayton. 18 anyos ang binugbog sa ulo at natagpuang patay sa pintuan ng silong. Una, napagbintangan ang kanyang kapatid dahil natagpuan ang baril niya sa tabi ni Christine. Pero may matibay siyang alibi sa oras ng krimen. Inakusahan din ang lalaking kilalang kasintahan ni Christine sa kanilang lugar. Si Christine Cat Sr., ina ni Christine, ay naniniwalang siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak at sinubukang kumbinsihin ang mga kapitbahay na siya ang dapat sisihin. Sa kabutihang palad, meron din siyang alabay. Nanatiling hindi nalulutas ang pagpatay kay Christine sa loob ng 17 taon hanggang sa gumawa ng nakakagulat na pag-amen ang kanyang ina bago siya pumanaw. Sinabi ni Christine Sr. sa kanyang bunsong anak na siya ang pumatay sa kapatid niyang babae. Nang bumalik si Christine sa kanilang bahay, makalipas ang ilang oras mula sa sinabi niyang oras ng pag-uwi, napikon ang kanyang ina at pinukpok siya ng palako. Hiniling ni Christine Sr. sa anak na itago ang lihim hanggang sa malapit na rin siyang mamatay bago siya pumanaw ilang oras matapos. Hindi tinupad ng anak ang kanyang pangako at agad niyang sinabi ito sa isang mamamahayag na nagwakas sa misteryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Bilang 11. Ang pagpatay kay William Desmond Taylor, direktor ng tahimik na pelikula, ay nanatiling malaking misteryo sa Hollywood ng higit 70 taon. Natagpuang patay si Taylor ng kanyang kasambahay noong madaling araw ng Pebrero 2, 1922. Binaril sa likod ang direktor at 2 kapitbahay ang nakakita ng isang taong lumabas mula sa bahay ni Taylor noong nakaraang gabi matapos silang magising sa ingay na parang sumabog na tambutso ng kotse. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakapagbigay ng maayos na paglalarawan sa pulis. Lalo pang napahirap ang trabaho ng pulis dahil sa Paramount, employer ni Taylor. Dumating ang mga kinatawan ng kumpanya bago pa man tawagin ang pulis at agad nilang sinimulang linisin ang lugar ng krimen. Kinuha nila ang hagdan at illegal na alat tapos inutusan ang tagapag-alaga na linisin ang dugo. Sunod-sunod ang iskandalo sa industriya ng pelikula at ang pagpatay kay Taylor ay isa na namang iskandalong ayaw nang maidagdag sa pangalan ng Paramount. Maraming tao na nakatrabaho ni Taylor ang pinaginalaan sa krimen, ngunit walang sapat na ebidensya para maparusahan ang sinuman at nanatiling hindi nalulutas ang kaso. Iyon ay hanggang 1976 nang kontakin ng dating kapitbahay ng isang matandang babae na nagngangalang Pat Lewis ang may akda ng isang libro tungkol kay Taylor. Namatay si Lewis noong 1964 dahil sa atake sa puso. Sa huling sandali, inamin niya sa kapitbahay na siya si Margaret Gibson, silent film actress, at siya ang bumaril at pumatay kay Taylor noong 1922. Magkasama nang trabaho sina Taylor at Gibson bago ang unang digmaang pandaigdig at kalaunan ay nagtrabaho sila sa parehong studio. Namatay si Gibson bago niya maipaliwanag ang motibo, ngunit pinaniniwala ang may kaugnayan ito sa pangingikil o droga. Bilang 18. Si Roy Heath na may malubhang cancer at 2 linggo na lang mabubuhay ay umamin sa pagpatay kay Mohammed Taki 12 taon na ang nakakaraan. Inamin niya sa pulis na sinakal ang negosyante matapos mag-away at inilibing ang bangkay sa ilalim ng patio ng flat niya sa Fulham. Kilala na ng pulisya si Heath dahil dati na siya nakulong at naging kaibigan ng Kray Twins, mga gangster sa London. Inakusahan din siya ng pagpatay sa isa pang karibal pero ibisanura rin ang kaso. Namatay si Heath wala pang 2 linggo matapos umamin bago pa makilala ang labi ni Taki. Numero 17. Isa sa mga dahilan kung bakit hinihintay ng mga tao ang huling bahagi ng kanilang buhay bago umamin ay para hindi nila maranasan ang mga parusa tulad ng pagkakakulong o sa ilang kaso ang parusang kamatayan. Kaya kapag may taong muntik nang mamatay pero nabuhay,
ang pagamen ay nagdudulot ng di inaasahang resulta. Iyan ang nangyari kay James Brewer na inatake sa utak noong 2009. Noong 1977 binaril at napatay ni Brewer ang kapitbahay niyang si Jimmy Carroll dahil inakala niyang nilalandi nito ang kanyang asawa. Naaresto siya pero tumakas matapos makapagpiyansa at nagtago sa Oklahoma kasama ang asawa. Namuhay sila gamit ang mga peking pangalan hanggang 2,000 nang atakihin sa utak si Brewer. Akala ni Brewer mamamatay na siya kaya inamin niya ang lahat pero gumaling siya at naaresto sa krimen. Bilang 16. Noong 1900 natagpuan ng pulisya ang kalansay ng batang babae sa gusaling inihahanda para sa renovation. Kalaunan, natukoy na siya bilang si Holly Blake, 7 taong gulang na nawala mahigit 30 taon na. Nakilala si Holly matapos iulat ng dating kapitbahay sa pulisya ang madalas niyong marinig na pag-iyak mula sa apartment na tumigil nung namatay si Holly. Ang kapitbahay na bata pa lamang nung namatay si Holly ay nagawang sabihin sa pulisya ang mga pangalan ng mga magulang, sina Joanne at Tom Blake. Natunto ng pulis sina Joanne Blake at Scott na kababatang kapatid ni Holly. Una, itinanggi ni Joanne na may anak siyang babae, pero makalipas ang 1 linggo, inamin niya ito habang nasa ospital at may heart failure. Si Holly ay dumanas ng maraming taon ng pang-aabuso, kabilang ang isang malakas na hampas sa ulo mga 1 buwan bago siya namatay na nagresulta sa pagkabali ng kanyang panga. Sa huli, pinatay siya ng ina at inilibing sa tabi ng bahay. Mas nakakalungkot sa kaso nito, halos walang tala tungkol kay Holly. Hindi alam ng mga kapatid niyang lalaki na may kapatid silang babae hanggang inamin ito ng ina ilang araw bago siya namatay. Malamang hindi amin si Joanne sa totoo kung di nahanap ang katawan ni Holly at itatago niya ang katotohanan tungkol kay Holly hanggang kamatayan. Bilang 15. Nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, tinawagan ng Los Angeles Examiner si Phoebe, ina ni Elizabeth, at sinabing nanalo si Elizabeth sa patimpadak ng kagandahan. Saka lamang matapos nilang makuha kay Phoebe ang inang personal na impormasyon tungkol sa biktima, nila isiniwalat na si Elizabeth ay pinatay pala. Isa lamang ito sa mga matitinding hakbang ng Examiner para makakuha ng eksklusibong balita tungkol sa kwento. Nakakuha ng atensyon ng publiko at nang pumatay kay Elizabeth ang balita ng Examiner. Isang lalaki na nagsabing siya ang pumatay ang tumawag sa opisina ng mamamahayag para batiin siya at sabihing asahan ang ilang souvenir sa koreo. Di nagtagal, nakatanggap ang Examiner ng sobre na may personal na gamit ni Elizabeth gaya ng sertipiko ng kapanganakan, address book at listahan ng pangalan. 22 suspect ang natukoy sa paunang investigasyon. Kasama sa mga pinaghihinalaan si Mark Hansen, may-ari ng address book at dati ring tinutuluyan ni Elizabeth, pati mga doktor dahil ang paraan ng pagputol ng katawan ay nagpapakita ng kaalaman sa medisina. Nagberipika ang FBI sa mga suspect at nagsagawa ng maraming interview. Natanggal ang karamihan sa orihinal na suspect, may mga bagong lumitaw, pero malamang hindi pa rin malalaman ang katotohanan sa likod ng pagpatay. Bilang 14. Noong 1985 sa kasagsagan ng Cold War, mahigit sa 12 US at British na mga counterintelligence agent na nagtatrabaho sa Soviet Union ang nabunyag ng KGB at pinatay o ikinulong. Hindi pa rin matukoy ng CIA kung sino ang espiyang nagbunyag ng mga detalye tungkol sa hindi bababa sa 2 biktima. Dahil sa matitinding pagkawala, nagtayo ang CIA ng maliit na unit para hanapin ang pinagmulan ng tagas. Sa simula, pinaghinalaan na baka nasasabat ng KGB ang mga komunikasyon ng CIA o may itinanim silang mga aparatong paniktik sa ahensya. Pero pagsapit ng 1970 at 70, malinaw na may espiya sa loob. 3 taon pa ang lumipas bago na natuklasan ang espiya na isa pala sa kanila. Namumuhay si Aldrich Ames ng magarbo, lampas sa kaya ng sahod niya sa CIA. Itinuro na ito ng mga kasamahan niya sa mga nakatataas noong 1980 at 89 pero hindi pinansin hanggang naging malinaw na ang mga ebidensya.
Noong Nobyembre, noong 1990, tatlo siya ay inilagay sa pagmamanman ng 24 na oras at sa unang bahagi ng 1990, siya ay inaresto. Inamin ni Ames ang kanyang paniniktik laban sa US at nagbigay ng talaan ng mga pangyayari. Nagbanggit siya ng eksaktong petsa kung kailan niya ibinigay ang pagkakakilanlan ng halos lahat ng ahenteng Soviet ng CIA at ng iba pang serbisyong Amerikano at dayuhan na kilala niya ayon sa kanyang paglalarawan. May problema nga lang sa kanyang pag-amin. Tatlo sa mga ahente na sinasabing isinumbong ni Ames noong Hunyo, 1985 ay pinaghihinalaan na ng KGB mula pa noong Mayo. Madaling sabihing nagkamali si Ames sa petsa, pero dahil sa dami ng detalye niya tungkol sa araw na yon, mukhang hindi yon malamang. Isa pang espiya ang responsabale sa pagkakakilanlan ng tatlong ahente. Dalawa ang nakatakas, ngunit ang isa ay naaresto at hinatulan ng kamatayan. Noong 2001, tila nahanap na nila ang kanilang hinahanap. 2 dekada ng espiya ng Moscow si Robert Hansen at responsibal sa pagbunyag ng tunnel ng FBI sa ilalim ng embahada ng Soviet sa Washington para makinig ng usapan. Gayunpaman, walang access si Hansen sa pagkakakilanlan ng tatlong espiyang ipinagkanulo noong 1985. Wala ring access si Edward Lee Howard, ang tanging isa pang pangunahing espiya na natukoy ng serbisyong paniktik ng US at tumakas sa Russia noong Setyembre 1985. Ang pagkakakilanlan ng ika-4 na espiya, kung talagang meron man, ay nananatiling hindi pa rin alam. Numero 13. Noong 1987 namatay sa cyanide poisoning sa Chicago, na nagbunga ng pagbabago sa pambansang paraan ng pagkapakete ng gamot. Ang taong responsabe sa paglalason ay hindi pa rin natatagpuan. Noong Setyembre at Oktubre ng taong iyon, tila walang pattern ang mga pagpatay. Ang nag-iisang koneksyon ng mga biktima ay lahat sila uminom ng extra-strength Tylenol tablets noong sila ay nagkasakit. Nang matuklasan ang ugnayan, agad na sinuri ng pulisya ang mga tableta at nalaman nilang hinaluan ang mga kapsula ng potassium cyanide sa antas na sobrang nakalalason na ang isang kapsula ay makapagbibigay ng libo-libong nakamamatay na doses. Agad na kumilos ang Johnson & Johnson para itigil ang paggawa, pag-aanunsyo at pagbawi ng mga nailabas na produkto ng Tylenol. Naglabas ng babala ang pulisya sa pamamagitan ng media at sa mismong kalsada, naglalakad sa mga lansangan ng Chicago gamit ang mga loudspeaker upang matiyak na alam ng lahat ang panganib na dulot ng Tylenol. Dahil sa mga pagkamatay, nagsimula ang tinawag ng FBI na pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng pakikialam sa produkto. Kasama ang mga ahente ng FBI at 120 investigador mula sa lokal na mga ahensya ng pulisya. Sa investigasyon, nadiskubre nilang ang mga namanipulang bote ay galing sa iba't ibang kumpanyang parmasyutiko. Ang mga pagkamatay ay nangyari lamang sa lugar ng Chicago. Ipinapahiwatig nito na hindi nasabotahe ang mga gamot habang ginagawa pa lamang at malamang na ang salarin ay nagmanipula ng mga bote habang nasa mga istante ng botika ang mga ito. Sa kabila ng malaking bilang ng mga tao na inilaan para sa investigasyon, kakaunti lamang ang mga pinaghinalaan na natukoy at wala ni isa sa kanila ang naiuugnay sa mga pagpatay. Si James William Lewis ang naging pangunahing suspect matapos magpadala ng leham ng pangingikil sa Johnson & Johnson. Humingi siya ng $1 milyong para itigil ang mga pagpatay. Pero agad siyang natuntun ng pulisya dahil sa fingerprints sa sobre. Nasa New York si Lewis at ang kanyang asawa noong panahon ng krimen, kaya't hindi siya maiuugnay sa mga pagpatay. Nahusgahan pa rin siya ng 20 taon sa kulungan dahil sa pangingikil. Bilang 12. Hindi kumpleto ang listahan ng mga hindi nalulutas na kaso ng CIA at FBI kung hindi nababanggit ang cryptos. Ang iskultura na nilikha ni Jim Sanborn ay matatagpuan sa bakuran ng CIA sa Langley, Virginia. May 4 na naka-encrypt na mensahe rito na matagal nang kinahuhumalingan sa larangan ng cryptanalysis mula nang itayo ito noong 1991. 3 sa 4 na mensahe ay na-decode na.
Ang unang nag-anunsyo na nalutas niya ang 3 bahagi ay ang computer scientist na si Jim Gilligley mula California noong 1979. Kahit na naunahan siya ng CIA analyst na si David Stein at grupo ng NSA Codebreakers. Pero hindi pa rin nalulutas ang huling bahagi ng 4 na code. Ang huling palaisipan na may 97 karakter ay pinaniniwalaang gumagamit ng layered cipher para itago ang mensahe nito. Noong 2010, nagbigay si Sanborn ng 3 pahiwatig para sa mga codebreaker. At ang huli ay noong Enero 2020. 20 taon matapos ipakita ang eskultura. Sinabi niyang ang mga letrang 64 hanggang 69 ay bumubuo ng Berlin matapos ma-decrypt. Noong Nobyembre 2014 bilang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng pagbagsak ng Berlin Wall, nagbigay si Sanborn ng bagong pahiwatig. Ang mga letra mula 70 hanggang 74 ay bumubuo ng salitang clock matapos i-decrypt, kasabay ng pagdating ng iba pang pahiwatig. Sinabihan ang mga codebreaker na siyasatin ang orasan, pero pinagtatalunan pa rin kung aling orasan sa Berlin ang tinutukoy ni Sanborn. Ipinakita rin nito na posibleng i-encrypt ng isang karakter ang sarili nito dahil nananatiling pareho ang letrang K sa na-encrypt at na-decrypt na teksto. Sinabi rin ni Sanborn na kaapekto sa pagbuo ng encryption ang pagbagsak ng Berlin Wall. Noong Enero, sinabi ni Sanborn sa New York Times na ang titik 26 hanggang 34 ay bumubuo ng Northeast. Ngayon, 74 na taong gulang na si Sanborn, sinabi niyang ito na ang pinakabagong pahiwatig na handa niyang ibunyag at pinag-iisipan niyang ipa-auction ang solusyon kung sakaling mamatay siya bago ito malutas. Bilang 11. Sa mahabang panahon, ang misteryo sa likod ng pagkamatay ng 41 taong gulang na si Ricky McCormick ay hindi gaanong napansin sa mas malawak na mundo. Natagpuan ang kanyang labis ng nabulok na bangkay 3 araw matapos siyang huling makita sa isang liblib na lugar sa pagitan ng mga ilog Mississippi at Missouri noong 1979. Sobrang lala ng pagkabulok, ang laman sa kanyang mga dulo ng daliri ay tuluyang naagnas. At sa isinagawang autopsy ay hindi matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pinaghinandaan ng pulisya na may naganap na krimen, kaya in-interview nila ang mga kaibigan at pamilya ni McCormick. Si McCormick ay kakaiba at posibleng may sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia o bipolar disorder. Hindi rin siya marunong magbasa at magsulat at tila mababa ang IQ niya, kaya huminto siya sa pag-aaral bago makapagtapos. Pumasok siya sa iba't ibang trabaho, kadalasan ay panggabing shift kung saan man siya matanggap. Tumatanggap din siya ng bayad para maghatid at magsundo ng package. May hinala na isa sa mga trabaho niya ang sanhi ng pagkamatay niya. May mga suspect pero walang sapat na ebidensya laban sa kanila sa pagpatay kay McCormick. Mabilis na dumamig ang kaso at nakalimutan ng karamihan. Pero nang inilabas ng FBI ang ebidensya noong 2011, muling napansin ito ng publiko. Ngayon, halos lahat ng codebreaker ay narinig na ang tungkol dito, kahit hindi lahat kilala si McCormick. Pinaghinalaan ng pulisya na may nangyaring masama at in-interview ang mga kaibigan at pamilya ni McCormick. Pero agad nawala ang mga lead at lumamig ang kaso. Ang ebidensya ay 2 pihinang sulat na natagpuan sa bulsa ng kanyang maong. Bagamat sinabi ng pamilya ni McCormick sa mga investigador na hindi siya marunong magbasa at magsulat at mababa ang IQ, tila siya mismo ang sumulat nito at malinaw na ito ay code. Mahigit 10 taon sinubukan ng mga codebreaker ng FBI lutasin ang code, pero hindi nila malaman kung anong sistema ang ginamit ni McCormick. Noong 2011, inilabas nila ang sulat sa publiko para baka may makakita ng hindi na napansin. Mukhang paalala ito para sa sarili niya, hindi mensahe sa iba. Ang pagbilog sa ilang bahagi ay nagpapakita na ito ay maaring to-do list at natapos na ang mga iyon. Simula nang lumabas ang tala, libu-libong tao na ang nagbahagi ng opinyon para hanapin ang sagot. Ngunit nananatiling misteryo kung ano ang sinasabi nito at ang nangyari kay McCormick. Numero 10. Noong Pebrero ng 1879, isang lalaki na ang apelyido ay Fade
kasama ang isang kaibigan ang pumasok sa Veranda Hotel sa Kentucky. Umuulan ng nyebe sa labas, kaya natuwa ang dalawang lalaki nang makapasok at magpahinga sa mainit na hotel lobby. Hindi gaanong nakatulog si Fane dahil inaalagaan niya ang mga anak niyang may sakit. Di nagtagal, nakapagpahinga at nakatulog ang dalawang lalaki sa lobby dahil sa mahinang ilaw ng hotel. Unang nagising ang kaibigan ni Fane at nag-book siya ng kwarto na may 2 kama para matulugan nila. Sinubukan niyang gisingin si Fane pero hindi niya magawa. Nagpunta siya sa reception desk, nag-book ng kwarto at hiniling sa receptionist na gisingin si Fane para makapunta na sila sa kwarto. Tinangka rin niyang gisingin si Fane pero nabigo siya, kaya sinabi niya sa kaibigan ni Fane na baka patay na ito. Sinabihan siya ng kaibigan na ituloy na lang, kaya sinubukan niya mula. Malakas na niyugyog ng receptionist si Fane hanggang sa magising ito. Tinanong ni Fane kung ano ang kailangan ng lalaki na nagsabing gusto niyang matulog. Tumanggi si Fane at sinabing hayaan na lang siya at umalis. Sinabi ng receptionist na gabi na at isasara na ang lugar. Sabay hawak at buhat kay Fane mula sa upuan. Dinukot ni Fane ang baril niya sa tagiliran, kaya napasigaw ang isang nakakita sa hotel na huwag siyang magpaputok. Mukhang hindi narinig ni Fane ang sinabi at pinaputukan niya ang receptionist. Nang maunawaan ng receptionist ang sitwasyon, nakipagbuno siya kay Fane para pigilan itong muling pumutok. Ngunit nabigo siya at muli siyang binaril ni Fane ng 2 pang beses. Sumigaw si Fane ng hawi at tumakbo palabas ng hotel papuntang kalsada. Hawak pa rin ang baril. Paglabas niya, ibinigay niya ang baril sa isang di kilalang tao at hiniling na ipagtanggol siya dahil may binaril siya, kahit di niya alam kung sino ang tinamaan. Namatay ang receptionist dahil sa mga tama ng bala at inaresto si Fane. Hinatulan siya ng 2 taon sa kulungan dahil sa kasong manslaughter. Ngunit nang mapela siya, naibasura ang hatol matapos niyang magpakita ng ebidensya na madalas siyang nagiging marahas kapag ginigising at hindi niya alam kung nasaan siya o ano ang ginagawa niya kapag nasa ganoong kalagayan. Ika-siyam. Noong 1884 sa edad na 35, si Robert Ledru ay isa sa mga pangunahing detective sa Paris. Sikat siya sa paghuli ng mga mamamatay tao, anarkista at sa pagsugpo ng mga kultong gumagamit ng itim na mahika. Siya rin ang namuno sa koponang nakahuli sa isang rebeldeng grupong pampolitika na may planong pabagsakin ang pamahalaang Pranses. 3 taon ang lumipas, nahirapan siyang maresolba ng mga kaso, kaya't inatasan siyang imbestigahan ang pagkawala ng grupong marinero. Naglakbay siya papuntang Normandy, sakay ng bangka at natulog ng maaga. Pagkagising kinabukasan, nagulat siyang basang kanyang medyas at sapatos, pero nagbihis at pumunta pa rin siya sa istasyon ng pulis. Sinabihan siya sa istasyon na nabago ang assignment niya dahil may pagpatay noong gabi kung saan natagpuang patay si Andre Monet, isang kilalang may-ari ng tindahan na napatay ng isang putok sa dibdib. Pumunta siya sa tabing dagat at nakita agad ang mga bakas ng paa papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga saksi, bigla siyang nataranta nang mapansing pamilyar ang mga bakas ng paa na parang nakita na niya dati. Gumawa sila ng plaster cast ng mga bakas at si Ledru ay ilang oras na naupo sa tabing dagat tinitingnan ang mga ito. Inilarawan siya ng mga kapwa-pulis na parang estatwa, hindi alintana ang matinding sikat ng araw at tubig dagat na papalapit. Tumayo siya, nilapitan ang hepe ng pulisya at sinabing nalutas na ang krimen kaya pwede nang itigil ang investigasyon. Nanatili siya sa kwarto hanggang kinabukasan. Nang ipinakita niya ang balang pumatay kay Monet at inihambing sa sarili niyang bala, ipinahayag na siya ang pumatay kay Monet kahit hindi niya ito matandaan. Ang plaster cast ay eksaktong akma sa kanyang paa dahil wala siyang isang hinalaki. Iginit ni Ledru na naglalakad siya habang natutulog nang mangyari ang krimen. Habang nakakulong siya, nagsagawa ng eksperimento ang mga pulis. Binigyan si Ledru ng baril na may blankong bala para ilagay sa ilalim ng unan niya. Habang natutulog, bumangon siya, kinuha ang baril at pinaputukan ang isa sa mga gwardiya sa bilangguan. Pinatunayang naglalakad siya habang natutulog. Hindi nakulong si Ledru pero ginugol niya ang natitirang buhay sa binabantayang pag-iisa sa bukirin malapit sa Paris.
Numero 8. Sa Florida, ang 22 taong gulang na si Aaron Rice ay naaresto dahil sa pagnanakaw sa tindahan. Habang dinidetain siya, nakatakas siya mula sa deputy at tumakbo kahit hinahabol ng mga K9 units at helicopter. Samantala, si Carol Rausch, isang matandang babae na 73 taong gulang, ay natutulog sa bahay nila ng kanyang asawang si James, hindi kalayuan mula sa lugar kung saan tumakas si Rice mula sa mga pulis. Maagang umalis si James ng bahay at naglalaro ng golf. Pagkagising ni Carol at pagpunta sa kusina, nagulat siya nang makita si Rice na suot ang pajama ni James sa loob ng bahay. Naisip niyang may relasyon ang asawa sa mas batang babae. Ngunit paliwanag ni Rice, may malubang sleepwalking siya at di alam kung paano siya napunta roon. Naawa si Carol kaya binigyan niya ng cereal si Rice at iniulat na paulit-ulit siyang nakatulog sa mesa. Pagbalik ni James, inarap siya ni Carol kasama si Rice. Iginiit ni James na hindi pa niya nakita ang babae kahit kailan. Inihatid ng mag-asawa si Rice sa bahay niya na wala pang 1 milya ang layo. Hindi nila alam na siya ay pugante. Nalaman nila na naglaba si Rice habang tulog si Carol nang makita nila ang panloob niya sa washing machine. Nagpahinga siya sa guest bedroom nila, kaya tinawagan nila ang pulisya na pumunta sa bahay ni Rice. Inaresto siya habang nagtangkang tumakas at nagtago sa sahig ng kotse ng kaibigan niyang si John Wiley. Inaresto siya dahil sa pagbibigay ng peking pangalan, burglary at petty theft. Numero 7. Si Ivy Cogton, isang nerbyosang babae, ay tumira sa Melbourne noong 1950 at madalas makaranas ng night terrors. Dahil sa kanyang sakit, minsan inisip niyang biglang pinasok ng mga gagamba ang bahay at inatake ang anak niyang si Pat. Tumakbo siya sa kwarto ni Pat para alisin ang mga gagamba, pero paggising niya, napagtanto niyang panaginip lang pala ito. Kalaunan ay napagtanto niyang ang panaginip ay resulta ng pagkakarinig niya tungkol sa isang tao na nag-aalaga ng mga gagamba sa kanilang bahay bilang alaga, na labis niyang kinatakutan. Pagkatapos, noong 11 ng Agosto ng parehong taon, umabot sa panibagong antas ang kanyang kalagayan. Wala ang asawa ni Ivy noon, kaya iminungkahi niyang manood siya ng scene. Pumayag siya, pero matapos tingnan ang mga pelikula sa diaryo, wala siyang nagustuhan kaya nagdesisyong manatili sa bahay at matulog ng maaga. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig niyang sumisigaw ang kanyang anak na babae, kaya dali-dali siyang tumakbo sa kwarto nito upang tingnan kung ano ang nangyari. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang inaatake si Pat ng mga sundalong Koreano, kaya agad siyang humanap ng sandata at nakakita ng palakol sa bahay. Dahil sa takot, bumalik siya sa kwarto ng anak at iwiniwas-iwas ang palakol sa mga sundalo. Iniisip na pinoprotektahan ang anak. Hindi niya namalayang napalo niya ng palakol ang anak at napatay ito. Kinaumagahan lang niya napagtanto ang nagawa nang makita si Pat na katabi pa rin ang palakol. Labis na nabagabag si Ivy at inamin niyang malamang na nagawa niya ang krimen habang binabang-ungot, pati ang panaginip ay ikinuwento sa pulis. Ilang doktor na gumagamot kay Ivy noon ang nagpatotoo na siya nga ay isang taong naglalakad habang natutulog at ilang beses nang lumabas ng bahay habang tulog at hindi niya alam ang kanyang ginagawa habang hawak ang palakol. Nahatulan siyang walang sala sa kasong hindi sinasadyang pagpatay dahil nakita ng korte na ang pagsisimula ng digmaang Koreano ay naging salik na nakaapekto sa kanyang pag-iisip na naging sanhi ng kanyang mga bangungot habang naglalakad sa pagtulog na nauwi sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Numero 6. Si Willis Boche, 20 ay isang US Staff Sergeant mula Michigan. Noong bisperas ng bagong taon ng 1960 habang naka-assign siya sa UK, ginugol niya ang araw sa pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-inom ng beer at vodka. Hindi siya halos kumain buong araw at galing lang sa dental. Nakipagkita siya sa kaibigan niyang si Gene Constable at sa nobyo nitong si David Salt sa bar ng Bella Hotel. Nag-inuman at nagkwentuhan silang tatlo sa bar bago nagpunta sa apartment ni Boche. Ginamit ni na Constable at Salt ang kwarto ni Boche at dinala niya ang kutson malapit sa fireplace para mag-isa siyang uminom. Sinamahan siya ni na Constable at Salt sa tabi ng apoy at natulog silang tatlo matapos uminom. Nagising si Salt nung gabing iyan at nagpasya ng umuwi. Nagpaalam si Boche at natulog ulit.
Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising si Boucher dahil parang may kumamot sa muka at bibig niya. Pagkamulat niya, nakita niyang nakaupo siya sa ibabaw ni Constable. Hindi na ito humihinga at ang mga kamay niya ay nasa leeg nito. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, ginupit niya ang buhok nito at sinunog. Naniniwala siyang hindi ito makikilala kung wala ang buhok nito. Hinugasan, binihisan at iniwan niya ang bangkay sa ekstrang kwarto. Pagkagising kinabukasan, akala niya masamang panaginip lang. Pero nang buksan ang pinto ng kwarto ng bisita, napagtanto niyang totoo pala lahat. Sinubukan niyang sirain ang anumang ebidensya na kaya niya. Sinunog ang kanyang coat at tinanggal ang mga alahas ng babae na pagkatapos ay itinapon niya. Kinabukasan, binalot niya si Constable sa kumot at iniwan sa kanal sa liblib na lugar. Isang truck driver ang nakadiskubre ng katawan noong Enero 3. Sinabi sa pulisya, nagpalipas ng araw si Boucher sa mag-asawa at agad siyang inaresto. Umamin siya pero sinabi niyang wala siyang natatandaan. Napatunayang walang sala ng hurado matapos ang wala pang 3 oras ng pagdedeliberasyon. Numero 5. Ang panahong Victoriano ay panahong laganap ang kakaibang tradisyon. Halimbawa, dati ay uso ang pagpakuha ng litrato sa mga yumaong mahal sa buhay, pagsuot ng sombrero may taxidermy na ibon, at pagbibigay ng morbid na Christmas card. May isang tradisyon noon na hindi na ginagawa ngayon na naging kontrobersyal dahil may natuwa rito, ngunit ang iba ay natakot o nandidire. Ang tradisyon ng paggawa ng alahas mula sa buhok ng tao o hairwork ay nawala sa uso noong 1925. Pero bago yon, isa itong karaniwang tradisyon na isinagawa sa loob ng daan-daang taon. May mga negosyanteng may palawit ng relo na gawa sa buhok ng asawa nila. Ang singsing at brotsa ay nilalagyan ng buhok ng mahal sa buhay o anak, at may iba namang ng ongolekta ng buhok ng kaibigan at minamahal. Iniipon ito sa pitaka o autograph book para magamit sa hinaharap. Sa ilang pagkakataon, ang buhok ng mga yumao nilang kamag-anak o kaibigan ay isinasama sa mga pulseras o hikaw upang palaging malapit sa mga nagluluksa. Noon, karaniwan ding isama ang buhok sa mga ipinapagawang likhang sining o sa mga frame na pinaglalagyan nito. Maari ring bumili ng mga gabay para turuan ang mga tao gumawa ng alahas gamit ang buhok, gaya ng kilalang self-instructor sa sining ng hairwork. Hindi na ginagawa ang tradisyong ito, pero may ilang maliliit na organisasyon na nagtatangkang panatilihin ang sining ng hairwork gamit ang buhok. Ang Museo ng Buhok ni Layla sa Missouri ay may ilan pa sa mga ito na nakadisplay, kabilang ang 159 na wreath at mahigit 2,000 alahas tulad ng singsing, kwintas, brutsa at punseras. Bilang 4. Isang kakaibang tradisyon na isinagawa ng mga babaeng Chino mula kalagitnaan ng ika-10 siglo hanggang sa taong 1900 ay ang pagbabalot ng paa. Isang bagay na hindi man lang kilala sa kanluraning daigdig noon at tinawag ng mga Kristiyanong misyonaryo na barbariko. Ang pagbabalot ng paa ay simbolo ng katayuan sa mayayaman sa China at sumisimbolo ng kagandahan at pagpipino ng kababaihan, tulad ng korset ng mga babaeng Victorian sa kanluran para magmukhang mas maliit ang baywang. Ginagawa ito sa mahigpit na pagbabalot ng paa para magmukhang mas maliit kaysa tunay na laki. Isa itong masakit na kaugalian na sa maraming pagkakataon ay nangangailangan ng pagbasag ng ilan sa mga daliri ng paa upang makuha ang nais na hugis na kilala rin bilang lotus feet. Ang pangalang ito ay mula sa isang mananayaw sa korte noong ika-10 siglo na si Yao Ye. Ibinikis ni Yao ang mga paa niya na parang dasuklay, kaya napansin siya ni Emperador Liu habang sumasayaw siya sa daliri sa loob ng gintong lotus na may mga laso at mamahaling bato. Sinasabing doon nagsimula ang tradisyon kung saan maraming mayayamang babaeng Chino ang pinili ring gawin ito. Isa sa mga pinakaunang ebidensya ng pagbibigkis ng paa ay kay Jinang Huangsheng, asawa ng miyembro ng Maharlikang Angkan. Pumanaw si Ginang Huang noong 1243 at mangbuksan ang kanyang libingan
Natuklasan na isinagawa niya ang pagbibigkis ng paa. Ang kanyang mga paa, binalot ng gasa, ay suot pa rin ang kanyang espesyal na hugis na lotus na sapatos na mas maliit ng di hamak kumpara sa tradisyonal na mga sapatos. Lumaganap na ang mga pamilyang may mga anak na dalagang maaari mang ipakasal ay itinuring ang laki ng paa bilang parang puhunan at paraan para umangat sa lipunan. Ang pinakanais na nakatali ang paa ay tinatawag na gintong lotus na di dapat lumampas sa 3 pulgada. Ang mga 4 na pulgadang paa ay tinatawag na pilak na lotus at mas malaki pa ron ay bakal na lotus. Mas malaki ang tsansa ng mga babaeng may maliit na lotus na paa na mapanggasawa ng mayamang lalaki kabaligtaran ng may bakal na paa. Noong ika-18 siglo, ilang manunulat na Tsino ang tumutol sa tradisyon at pinalaganap ng mga misyonerong Kristiyano na hindi ito ginagawa sa ibang bansa. Noong 1874 na buo ang unang grupo laban sa pagbabalot ng paa, tumanggi ang mga miyembro na balutin ang paa ng kanilang mga anak na babae at hindi pinayagan ang mga anak na lalaki na magpakasal sa mga babaeng sumusunod sa tradisyong ito. Pagsapit ng 1883, nagsimulang ituring ng mga intelektual na Tsino ang pagbabalot ng paa bilang isang tradisyong kailangang wakasan at mas marami pang samahan laban sa pagbabalot ng paa ang nagsimulang lumitaw. Umabot ang bilang ng mga miyembro hanggang 300,000 katao. Pagsapit ng ika-21 siglo iilan na lamang sa matatandang babaeng Tsino ang may nakabalot na paa at nagsara na ang huling pabrika na gumagawa ng lotus na sapatos. Pangatlo, ang kakaibang ritual ng pagpaitim ng ngipin ay karaniwan noon sa Timog Silangang Asya at mga kulturang oseaniko simula pa noong taong 250. Pinakakilala ito sa India, Sina, Vietnam, Pilipinas, mga isla ng Pasipiko at iba pang mga lugar sa paligid. Ginawa rin ito ng ilang grupo ng tao sa Amerika, particular ng mga taong naninirahan sa Peru o Ecuador. Kadalasan itong ginagawa sa pagbibinata o pagdadalaga para mapanatili ang ngipin hanggang pagtanda at maiwasan ang pagkabulok, bagamat iba-iba ang layunin nito sa bawat kultura. Sa ibang bansa, ito ay simbolo ng pagkamaygulang at kagandahan o paraan para maiba ang tao sa mga hayop. Ang epekto ay ginawa gamit ang ferric acid na mula sa pagtunaw ng pinong bakal sa suka. Hinahaluan ng mga tanin ng halaman mula sa pulbos ng tsa ang madilim na kayumangging solusyon. Ang timpla ay nagiging waterproof at ipinapahid sa ngipin minsan sa isang araw. Karaniwang ginagawa ito sa Japan hanggang huling bahagi ng 1800. Ang mga bagay na itim ay maganda, kaya ang pagpaitim ng ngipin ay ginagawang pampaganda. Noong ika-19 na siglo, sinabi ni Jose Rizal, isang Pilipinong nasyonalista, na ang kaugaliang ito ay isinasagawa ng mga kababayhang Hapones bilang tanda ng kanilang kalinisan sa puri. Ngunit unti-unti na itong nawawala. Sa Vietnam, mas karaniwan ang pagpaitim ng ngipin, pero may ilan ding nagpapapula, habang ang kababaihan ay gumagamit ng itim na solusyon. Sa dinastiyang Ming, pinilit ang mga Vietnamese na magpahaba ng buhok at itigil ang pagpaitim ng ngipin dahil itinuturing itong disibilisado. Naglabas ng batas sa Vietnam na nagbawal sa paggaya ng mga dayuhang kaugalian, kaya nagpatuloy ang tradisyon. Sa Pilipinas, isinulat ng Kastilang historiador na si Antonio de Morga sa kanyang aklat na Events in the Philippine Islands kung paano nag-aayos ng sarili ang mga lokal. Napansin niya na madalas nilang pinapantay ang kanilang mga ngipin at pagkatapos ay pinaitim ito at pinanggit niyang ang kanilang mga ngipin ay nananatiling maayos hanggang sa pagtanda. Ngunit ito raw ay pangit tingnan. Sa gitnang silangan, may kahalintulad ding paraan na ginagawa gamit ang bakal, copper sulfate, tannin mula sa halaman at pampalasa. Pinabanal daw ng anak ng propeta ang gawaing ito, kaya malalim ang ugat nito sa kulturang Islamiko. Dahil sa itinuturing na tanda ng kagandahan, inampon ito ng iba, kabilang ang mga taong nagtatrabaho sa lansangan noon, at itinuring din bilang panggamot. Sa Thailand, tradisyon ang pagpapaitim ng ngipin hanggang kalagitnaan ng ika-18 siglo.
Gayunpaman, ang bersyon ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagguya ng nganga na nag-iiwan ng pulang mansa sa ngipin. Itinuturing itong tanda ng kagandahan kahit na mas nakakasira ito sa ngipin ng tao. Ang mga grupo ng tao na naninirahan sa silangang bahagi ng Himalayas ay nagpapaitim ng kanilang mga ngipin gamit ang alkitran mula sa ilang mga halaman o sa pamamagitan ng pagguya ng partikular na mga halaman o produktong gawa sa halaman. Ipinagbawal ng pamahalaan ang pagpapaitim ng ngipin noong 1870 kaya unti-unting nawala at nakalimutan ang tradisyong ito. Pangalawa, ang shrews fiddle isang kagamitang ginamit noong panahong medieval, karamihan sa Alemanya at Austria, kung saan ito ay kilala bilang neck viola o neck violin. Ang disenyo ay binubuo ng dalawang kahoy na pinagdikit ng bisagra. May malaking butas sa gitna at dalawang maliit sa dulo. Ang mas malaking butas ay inilalagay sa leeg ng tao, habang ang mas maliliit na butas ay inilalagay sa mga pulsuhan na parang tumutugtog ng biyulen. Pagkatapos, isasara at ilalak ang aparato gamit ang mga bisagra. Minsan ginagamit sa ibang bagay, pero ang pangunahing gamit nito ay pigilan ang mga tao, lalo na mga babae na nag-aaway o nagtatalo. Sa ilang pagkakataon, ginagamit ang double fiddle kung saan ang mga nag-aaway ay nilalak na magkaharap na pinipilit silang mag-usap at ayusin ang kanilang problema. Nilalagyan ng kampanilya ang aparato para marinig ng tagabayan ang may suot nito habang papalapit at bigyan sila ng oras para alipustahin ang nagkasala. Hindi palalayain ang nagkasala hanggat hindi sila nagkakasundo at tumitigil sa pagtatalo o kung mukhang taos puso ang pagsisisi. Minsan, ipinapataw ng korte ang shrews fiddle kapag inireklamo ng asawa ang misis ng pangungulit. Pero marami ang nagsasabing walang saysay ito dahil magkasama pa rin silang uuwi. Numero 1. May mga kakaibang tradisyon na karaniwan na sa ilang bahagi ng mundo. Pero may mga tradisyon din na tila lubos na walang katuturan at talagang kahangalan. Isa sa mga ganitong gawain ay naobserbahan mula noong taong 824 hanggang sa kalagitnaan ng ika-18 siglo ito ay ang paglilitis sa mga hayop. Noong panahong iyon, ang ilang mga hayop ay hinatulan ayon sa parehong pamantayang moral tulad ng sa mga tao at ang kanilang mga paglabag ay pinarusahan din ng katulad na parusa, gaya ng pagkakakulong kasama ng mga tao at sa ilang pagkakataon pagpapatapon. Ngunit hindi naman palaging kasing seryoso ng pagkakakulong ang hato. Natuklasang sumasalakay ang mga daga sa mga bahay, kaya madalas silang pinadadalhan ng matitinding liham na nag-uutos na umalis dahil hindi kanais-nais ang kanilang presensya. Isang asno ang mabigat na naparusahan dahil sa di malinaw na paglabag, pero nabawasan ito matapos ang apela at naging katamtamang hampas na lang sa ulo. Ngunit hindi lang mga mammal ang dinadala sa hukuman dahil maraming tala ng mga insekto na isinakdal din. Sa isang kaso, isang grupo ng daga ang sumira sa pananim ng sibada sa isang lalawigan sa Pransya. Nang sila ay dinala sa paglilitis, isang kilalang pampublikong tagapagtanggol ang nagdepensa na masyadong marami ang mga daga para mapagsama-sama sa oras ng paglilitis. At ang kanilang mga buhay ay nangganganib dahil palagi silang binabantayan ng mga lokal na pusa. Sa isa pang kaso, isang salot ng mga salagubang ang sumira sa mga pananim ng ubas sa bayan ng Saint Julien sa Pransya noong Abril ng 1687. Nang mapatunayang nagkasala ang mga salagubang, binigyan sila ng liham ng pagpapaalis na may taktang araw at oras ng pag-alis. Sa lungsod ng Basel sa Switzerland, isang tandang ang dinala sa paglilitis noong 1474 dahil sa mabigat at hindi likas na krimen ng pangitlog. Para sa mga tagabayan, kasuklam-suklam ito at inisip nilang ang tandang ay galing kay Satanas at posibleng may dragon na may 2 paa ang itlog. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa aming mga uploads. Ako ang top 5 unknowns kita kits sa next video.